رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة فأخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتأدب بآدابه إلى يوم الدين وبعد عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم فاتقوا الله في كل مكان فاتقوا الله في كل زمان فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mengalir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan suasana bulan Islam. Malaki ang pasasalamat natin kay Allah Subhanahu wa taala. Dahil binigyan tayo ng pagkakataon ni Allah Subhanahu wa taala para makapagtawbah makapagpalit loob sa Kanya. Ang pagkakataon natin ng panibagong lumayanin ni Allah panibagong araw ay gamitin natin ito sa mga ibadah, mga gawain ng isang bagay ang Allah Subhanahu wa ta'ala, hindi sa mga makabudong bagay. Pwede gawin ang mga makabudong bagay basta hindi mo tatalikuran ng mga ibadah. Huwag tatalikuran ang mga ipinagutos ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero papapakalim ni Allah Subhanahu wa ta'ala, marami lang iba sa atin ay alam niya at ang marami naman o karamihan sa mga Muslim sa iyon ay hindi nila alam kung ano ba ang napakalaki na araw na kung saan nandito tayo ngayon. Nasa buwan na kung saan isa-isang bigay ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada al-yawm yawm at-tasi' min shahr al-Muharram. Ang araw na ito ay nakita tayo ngayon sa araw ng ikasyam sa buwan na Muharram. Karamihan siguro sa mga Muslim, alam lang nila na kalendar, Gregorian calendar. Kapag sinabi December, maruha sa pagkusa. Ngunit dapat sa Muslim, hindi lang January, February, March, April, hanggang December yung alam niya. Dapat sa Muslim, alam niya ang pagkakasunod ng Gregorian calendar ng Gregorian calendar. Hindi lang hindi po kayo alam mo lang o Dhul-Hijjah. Dapat alam ng tao na ito Muharram, Sha'ban, Rabi'ul Awwal, mga ganun. Ngayon ipanalipin niya mo kung ba't natin sinabi na nalaman sa Muslim na alam niya kung ano ba buwan ang pagkakasunod-sunod ng buwan ng Hijjah. Dahil katulad nito alipin niya mo itong buwan ay nandito tayo ngayon sa buwan ng Muharram na kung saan ito ay dinakila ng Islam at dinakila ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ito ay tinawag ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Shahrullah, buwan ng Allah. Ibig sabihin na ito ay pinanganak ng hindi. Ngunit tinawag na ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nangyaring walang nila na sa kasibisya. Baka akala nila nila sa atin, kaya tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ng buwan ng Allah. Baka akala niya dito pinanganak ng hindi. Yan ang mga ito. Tinawag na ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na Shahrullah. Ito ang dalil, palatandaan na ito ay pinakita ng Islam. Ito ang buwan ng Muharram. Imada, ba't ito pinakita ng Allah Subhanahu wa ta'ala? Ba't ito pinakita ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Isang araw, napakalihan ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam sa Madinah. Nung umakan na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, siya ay dumating sa Madinah, bago pa siya sa Madinah. Nung bago pa lang dumating ang mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa Madinah, para al-Yahud, tasumu yawm Ashura
Hudyo. Naabutan ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga Hudyo na sila ay nag-aayuno. Nag-aayuno ng mga Hudyo. Tinanong na mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mahada? Ano yan? Bakit kayo nag-aayuno?" Sabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda ka, mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit kayo nag-aayuno? Sinabi nila, "Hada yawmun salih. Hada yawmun najja Allah Bani Israel min aduwwihim fasamahu Musa." Sabi ng mga Yahudi, itong araw na ito, na ikasampu ng Muharram, ibig sabihin ngayon ay nasa ikasyam tayo ng Muharram, ang ikasampu ng Muharram ay kaya bukas, inshallah. Sabi ng mga Yahudi, ang araw na ito, na ikasampu ng Muharram, kung ba't namin ito pinag-ayunuan, dahil pinag-ayunuan ito, yung Propeta Musa alayhi salam. Kilala natin si Musa alayhi salam. Siya ay nagpagin sa kwento kagin na biniyam niya yung karagatan. Si Musa alayhi salam. Itong araw na ito, sabi ng mga Yahudi, niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Bani Israel mula sa kanilang mga kalaban, si Fir'aun at ang kanyang mga kasabahan. Dito sa araw na ito, sabi ng mga Yahudi, sa ikasampu ng Muharram, ay dito niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Bani Israel at si Musa alayhi salam. Pasamahu Musa. At ito ay pinag-ayunuan ni Musa alayhi salam ng syukur. Pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdidali ka sunsa. Sabi ng mga Yahudi, yun ang dahilan ko na kayo nag-ayun eh. Ano? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo, anong karugulo ng hadith na ito? Para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahakkum bi Musa minkum fasamahu wa ana siyam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gano'n, kayo ay nag-ayuno dahil sumusunod kayo kay Musa alayhi salam dahil kayo ito pinag-ayunuhan. Fa-ana ahakkum minkum. Ako siyang karapat-dapat na sumunod kay Musa alayhi salam. Nag-ayuno kayo. Dapat ako rin ang mag-ayuno sa isang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Nag-ayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikasampu ng Muharram wa amara bisiyamihi at pinagputos Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ng kanyang mga nasyon, tayo ng kanyang mga tao sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-ayuno sa ikasampu ng Muharram. Sabihin mo kasi siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao naman na nag-ayuno ngayon, dahil ang pag-ayuno dito sa Muharram nabanggit na dapat dito sa buwan ng Muharram ay maramihin ang pag-ayuno, lalo-lalo na ng pagkakaligtaan ang Ashura, yung Ashura, ikasampu ng Muharram sa bukas na siya. May nagsabi sa hadith na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in baqaytu ila qabilin la asuman ng tasir. Ito ang mga dalil ng mga tao na sila ay nag-ayuno ngayon, mashallah. Kung may mga tao ngayon na nag-ayuno dito sa pagsyas ng Muharram ngayon, mashallah, sumainayawa ang lumipatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung hindi tayo nakapag-ayuno ngayon, ay huwag natin kakalimutan bukas mashallah. Kahit although kayo kapag may sinala, ngunit iwajib natin sa ating asal. Ang mga sahabat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sinabi ng sunnah, ginagawa nilang wajib. Kapag sinabi ng Allah sa kanila, ginagawa nilang haram. Ngayon magiging balikan sa atin. Kapag sinasabi sa ating kapanagan ngayon, kapag sinabi ng sunnah, sunnah na yan. Alam na ng mga sunnah ng mga katuwinan ngayon, buhaya. Kapag sinabi ng buhaya, yan ang sunnah. Na hindi nila alam ang mga sunnah ng mga
talagang pinagputos ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagiging palitan sa ating panahon ngayon. Pansinin nyo. Kapag sinabi ni Sunna, Sunna lang yan. Kahit hindi na ako makayuhin. Sunna lang yan. Ngunit hindi niya alam na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinumpa niya, isinumpa niya. Naasuman ng tasya. Kung aabutin lang ng aking buhay, sabi ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang darating ay kasya ng Muhammad ay magayuhin. Naasuman ng tasya. Na mayroong kasya yung mundo na tawagin. Ibig sabihin, sigurado na makakain ng mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi niya ito naabot. Bakit tayo? Nagiging baliktad sa ating kasalukuyan. Stress mo sa lahat. Sa mga sahaba, ikuha mo mga ibahin. Kapag sinabi ng aklo, haram sa kanila. Kapag sinabi ng aklo, haram sa kanila. Nasa ating nakapalupan tayo, nagiging baliktad din. Pansin nyo, paano? Stress, aklo lang yan, aklo lang naman yan. Hindi niya alam na kapag ginawa niya paulit-ulit, nagiging haram na yun. Subhanallah. Pansin niyo, nagiging baliktad sa ating panahon. Ito na yung nabanggit sa prophecy ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya habang buhay pa tayo na ipigyan mo, habang may lakas pa tayo ng pangangagawa, huwag natin nagkakalimutan ang mga sulat ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-ayon dito sa paragraph ay tatlong halat, tatlong nasin. Pwede pag-ayon ng mga tao sa ikasyaksyon at bukas. Hindi. Pangalawang halat, pwede pag-ayunuhan ng tao bukas na. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, nakalagay ng tao ng pwede pag-ayunuhan. Bukas, 8 minutes sa linggo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Limada, Khalil Yahud, wala pa naman yung sa kasal. Kung gusto niyo na pinamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maiwas kayo sa syumpa, maiwas kayo sa syumpa, ng mga Yahud, mag-ayuno kayo sa paksya o hingyan kayo sa Yahud. Dahil ang mga Yahud, natunay na natin ikwento kanila, ang mga Yahud, nag-aayuno lang sila sa ikasampu ng Muharram. Ikasampu ng Muharram, nag-aayuno ng mga Yahud. Para hindi nag-ibada nila. Hindi katulad sa atin. Ang mga Yahud, nag-aayuno lang sila dahil tayo sinusyempre dahil ginawa yung Musa. Ngunit tayo hindi, ay ibada. Ito ay maraming nananapalat tayo. Kaya kung gusto natin na kayo ng bukas, mas mainam naman kayo na yung ay sa resurrection. Kung hindi na talaga kaya, huwag natin kakalimutan. Bukas, ang iyong pinakita mga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صيام يوم عاشوراء يوم عرفة أحدثت على الله أن يغفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحدثت على الله أن يغفر السنة التي قبله. Ang pag-ayun sa mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yawm Arafah, ito ay nakalagay na Yawm Arafah kung bago lang tayo magiging alpa. Kung meron na pag-ayun sa Yawm Arafah, sumayin na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taon na nakalipas na inyong kasalanan at isang taon na darating pa lang ang magiging kasalanan. Allahumma a'lam. Wasiyam yawm Ashura ahtasibu 'ala Allah an yughfira as-sanata allati qablahu. Ang pag-ayun sa amin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yawm Ashura, ulitin ko bukas na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang gantipan na ito sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughfir Allah as-sana allati qablahu. Papatawarin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papatawarin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ang ating mga nagawang kasalanan na nakalipas sa isang taon. Fursatun azim. Fursatun azim. Napakalaki nito na biyaya ng ating Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag natin itong basta-basta sa alimili at habang mayroon pa tayo lakas ng mga katawan, uusan natin ang ating mga kapitya. Isingin natin sila. Hindi yung raw-raw tayo na ganitong mga sunan ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabihin natin, hindi ba tayo pinalay ng mga
وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Mengalir Allah Subhanahu wa taala kabilang ka sa nararapat sa tao na iwasan niya dito sa buwan ng Muharram al-ibti'ad 'anil ma'asi, yung pag-iwan sa lahat ng mga gawain ng mga kasalanan. Alam natin ang mga gawain ng mga kasalanan. Kahit may isa-isa. Alam natin ang pag-iiskasi ay haram, pagtaya sa mga ay haram, lahat ng ito ay haram. Hindi na natin kailangan isa-isa. Kung ito man ay ginagawa mo sa ibang mga buwan, dito sa buwan ng haram at ibti'ad 'anil ma'asi, iwan mo na ito at hindi lang dito sa buwan ng haram. Ituturo sa iyo ng buwan ng haram na iniiwan mo ang mga ganito mga gawain na hindi kaya ang haram na ito Subhanahu wa ta'ala hanggang hindi ka na nakakaya na gawin mo ito. Iwan mo ito at iwan niya ang Subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك مجيد آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا اللهم ارنا الحق حقا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا صيامنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع المتقين والابرار برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم اقيم الصلاه من الصلاه الاولى على الشاهد والمنكر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا ولا تختلفوا صوتكم حين تسمع تستغفر تبع الصلاه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد